Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung saan ang sabi rito ay expert predicts timeline for Bitcoin surge as BTC price in halving years. 2024 mirrors 2016 and 2020. Ayan, meron na pong isang eksperto rito ang naglabas ng kanyang prediction dito kay Bitcoin sa timeline o kung kailan magagawang akyatin yung pinakamataas na presyo ni Bitcoin ngayong naganap na Bitcoin halving nito sa mga taong ito. At yan, sapagkat yung taong 2024 na ito ay meron daw po siyang parang pagkakatulad sa naging Bitcoin halving na presyo, yan, na nakamit na pinakamataas na presyo ni Bitcoin sa kanyang halving years nitong mga nakalipas na taong 2016 at saka 2020. Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, sa ating pagpapatuloy ay ang sabi rito ay historical data confirms Bitcoin price movements in 2024 mirrors patterns witnessed in previous halving years such as 2016 and 2020. Ayan, meron daw pong pagkakatulad ang nabubuong pattern ngayon dito ngayong taong 2024 sa mga nakalipas na halving years ni Bitcoin sa mga taong particular po sa mga taong 2016 at saka taong 2020. Ayan, ang ayon daw po sa isang ulat mula kay Julio Moreno, siya po ang head research sa market intelligence platform na CryptoQuant, ay kanya pong ibinahagi ito sa X habang binabanggit niya ang mga insight mula sa Cumulative Return Index on Halving Years. Isa po itong metric na sumusubaybay sa galaw ng presyo ni Bitcoin sa bawat taon na may halving. Yan, Bitcoin follows previous patterns. Sinusunod ni Bitcoin ang mga nakaraang pattern nito. Kapansin-pansin, kinumpirma ng metric na ang mga galaw ng presyo ni Bitcoin ay magkatulad po sa simula ng lahat ng 4 na taon ng halving. Kasama dito ang mga taong 2012, 2016, 2020 at kamakailan lamang ay ngayong taong 2024. Gayunpaman ay isang pagkakaiba ang napansin ngayong taon kung saan ito ay isang mabilis na pagtaas ng presyo ni Bitcoin patungo sa pagtatapos ng unang quarter. Ayan po yung Cumulative Return Index on Halving Years, start of year 1 na chart na ibinahagi ng CryptoQuant. Yan, para sa konteksto ay nagsimula ang pagtaas ni Bitcoin para sa cycle na ito nitong nakalipas po na September 2023. Mula sa puntong ito, ang pangunahing crypto asset ay nagtala ng 7 magkakasunod na buwan na patuloy na pagtaas. Ang kampanyang ito ay nagtapos sa isang bagong all-time high na higit $73,000 nitong nakalipas na March 2024, isang buwan bago ang 2024 Bitcoin halving. Ito ay walang uliran or unprecedented dahil palaging umaabot ang itong si Bitcoin sa isang bagong all-time high pagkatapos ng bawat halving. Hindi bago. Kaya ayan, ay iniugnay ng mga analyst ang pagbabago ng trend sa paglitaw ng spot Bitcoin ETF na nagbuhos ng malaking kapital sa market. Sa oras ng paglabas ng balita, ang mga produkto ng ETF ay nakakuha ng higit $17 billion sa net inflows sa loob ng 7 buwan. Kapansin-pansin, pagkatapos maabot ang all-time high nitong nakalipas na March 2024, naharap ni Bitcoin ang isang pagwawasto or correction. Bumaba ng 15% nitong nakalipas na buwan ng April. Ito ang unang buwan ng pagkawala nito. Yan, or monthly, ito yung first monthly loss nito mula pa noong September 2023. Ang mga pagkalugi or loss ay nagpatuloy hanggang sa second quarter 2024. Ngunit ang datos mula sa Cumulative Return Index metric ay nagpapahiwatig na ang pagbagsak na ito ay nagdala kay Bitcoin pabalik sa track. Pabalik po sa track nito sa mga antas na
nakita sa mga nakaraang cycle. Yan, persistent performance. Ibig sabihin yan ay patuloy na performance ni Bitcoin. Kaya, ayan, sa kabila ng mga concerns or alalahanin sa pagbagsak, itong si Bitcoin ay kasalukuyang nagtitrade sa position nito sa mga nakaraang halving. Ipinapahiwatig nito na ang unang cryptocurrency na ito ay eksaktong nasa tamang lugar lamang. Ayon sa historical data sa taong 2016 at saka 2020 halving, ang tanging outlier ay noong taong 2012 kung saan itong si Bitcoin ay tumaas po ng 220% mula po sa presyong $5 hanggang $16 sa pagitan ng May at August. Yan po yung chart na siyang nagpapakita dito sa kanyang naging performance sa mga nakalipas na taong ito. Yan, Bitcoin trends po yan noong 2016 hanggang 2020. At ayan, gayon pa man ay noong taong 2016 at saka 2020, si Bitcoin ay pangunahing nag-consolidate mula March hanggang August. Kinukumpirma nito na ang bearish consolidation na kasalukuyang kinakaharap ng market ay hindi po ito natatangi. Yan, or hindi po ito kakaiba or hindi siya unique. Kapansin-pansin, ang karagdagang datos ay nagmumungkahi na maaring may liwanag. Yan, may magandang liwanag or pag-asa sa dulo ng lagusan. Noong taong 2016 at 2020, kasunod ng consolidation mula second quarter hanggang third quarter, si BTC ay nakabawi patungo sa fourth quarter. Ayan, binanggit po ni Moreno na kung si Bitcoin ay makakabawi mula sa kasalukuyang bearish phase, ang ganitong pag-angat ay maaring mangyari sa ika-4 na quarter ng taong ito. Sa oras ng paglabas ng balita na ito, si Bitcoin ay kasalukuyang nagtitrade sa presyong $58,405. Inaasahan ng market veteran na si Peter Brandt ay ang isang eventual spike. Yan, patungo sa mataas na presyong $92,579. Ayan. Yan po ulit. Isang crypto expert ang nagsasabi na itong kasalukuyang cycle na ito, taong 2024 ay meron daw po siyang ginagaya daw po niya yung nakalipas na pattern sa mga nakalipas na taong kung kailan naganap ang Bitcoin halving, at yan ay sa mga taong 2016 at saka 2020. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.